Sa magiging laban nga po ng Yokohama B Corsair kontra sa koponan ng Sun and Neo Phoenix ay nakabantay na ngayon at nakaobserba ang kampo ni Kai Sotto na Wasserman kung ganun pa rin ang magiging sistema ni Coach Aki Taketo, kung ilalabas ba ulit si Kai Sotto sa kainitan ng kanyang game. And bago tayo magpatuloy kaibigan, please pa-like and subscribe naman and pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po. Alam naman natin mga kaibigan na number one reason, lahat tayo napansin mga kaibigan, yung mga nanood po ng live ng laban ni Kai Sotto, si Kai hindi po nila ine-expose yung galing at talento ni Kai, lalo na yung mga magagandang highlights. Maliban na lamang po sa mga solid vlogger ni Kai Sotto, tulad natin, ay doon lamang nakikita yung magagandang highlights ni Kai Sotto. Pero itong mismong Japan B-League tila bumabaligtad na sa ating pambato na si Kai. Palibhasa po kasi matatapos na ang season, at kinakailangan talaga itago nila yung magagaling na player. Kasama na dyan ang ating pambato na si Kai Sotto. Bakit itatago mga kaibigan? Marami namang player dyan. Si Kai Sotto po kasi ay number 1 talaga at nakagawa ng history dito sa Japan B-League. Sikat na sikat siya. Siya din po nagbibigay ng maraming viewers at endorsement dito sa Japan B-League. Kaya tinatangkilik po ng mga Pilipinong manood dito sa liga na ito. Kaya naman ang nakita natin dito, kung hindi na naman na mangyayari or kung mangyayari na naman yung naging same scenario kontra dun sa huling laban nga po ng Yokohama, ay posibleng yung sinasabi natin na 1-year contract nga po hindi na matuloy dito sa koponan nga po ng Yokohama at dito sa Japan B-League. Bakit kamo? Alam naman natin maraming nagkaka-interest dito kay Kai Sotto. Na pag-usapan natin lately itong NBL Australia ay gusto magbigay ng imbitasyon para muling kuhanin itong si Kai Sotto. Kasama na rin dyan ng ilang napapabalita na posibleng mga NBA teams na kumuha kay Kai Sotto. Kaibigan, hindi po ito basta-basta lamang hype, dahil kung matatandaan po ninyo sa NBA Summer League, 4 na teams ang nagka-interest sa ating pambato na si Kai Sotto. Pero 2 team doon ang siguradong may interest kay Kai. Unang-una ang Dallas Mavericks at pangalawa itong New York Knicks, na kung saan nagkaroon ng minicamp si Kai Sotto. Tignan nyo mabuti mga kaibigan, kapag kasi hindi nila itatago yung performance ni Kai Sotto, madali mai-scout si Kai. Kapag kasi pa-end na ng season, nagpapasukan na po or yung mga NBA scout, nagkumakalat na po yan, nag-check sila ng mga prospect NBA player na pwede nila. Si Kai Sotto mga kaibigan, pwedeng mabigyan ng NBA contract, yung sinasabi natin na 2-way contract sa ating pambato na si Kai. Hindi naman imposible yan, dahil lately nung unang mga laban ni Kai Sotto dito sa Yokohama B Corsair, napakaganda ng play talaga ni Kai Sotto at hindi natin yan makikakaila, at nakakaproud yan bilang isang pure-blooded Pilipino na may naglalaro dito sa Japan B-League. Pangbato kasi natin si Kai at talagang asset niya yung pagiging matangkad niya. Bukod pa po dyan, hinahabol din ng ilang mga teams yung kabataan ni Kai Sotto. 21 anyos, napakadaling turuan. Basta mapunta sa perfect coach siya, at magaling talaga mag-handle o mag-manage sa mga player, mas lalo pang mag-i-improve si Kai. Dito sa Japan B-League, aminado tayo na talagang nagkaroon ng gain nag-gain ng muscle, almost 20 pounds si Kai, at nagagamit niya po yan ngayon sa balyahan. Pero it doesn't mean na may utang na loob si Kai at hindi na siya dapat umalis dito sa Japan B-League. Maganda at mabigat naman na karangalan ang naibalik ni Kai Sotto. Kaya mga kaibigan, sa magiging laban nga po ng Yokohama kontra dito sa koponan ng Sun and Neo Phoenix, bukas na po yan, suportahan natin. For sure, magandang highlights muli ang maipapakita ng ating pambato na si Kai Sotto, basta hindi siya ibabangko mga kaibigan kahit magkaroon ng 1 or 2 foul. And please, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.